Yo mga lods, bago tayo magsimula, ano ba gusto nyo? Yung vertical view or yung horizontal view katulad nito? Let me know dyan below. Okay mga kamads, mga kaibigan, isa na namang walang kwentang viral trending video ang kumakalat ngayon sa social media. Well, meron kasing mga taong talagang nagtatry hard sa buhay nila, and I think ito yung naging problema ni ate, yung Muse, tapos yung isa naman ay yung nanulak. Well, hindi mo kasi pwedeng ilagay yung batas sa kamay mo. If you think na sumusobra yung babae, you can always use your words. Yun yung TLDR moral nito. Pero let's go dive deeper. Now, etong video na to ay pinakilala sa atin yung protagonist at saka antagonist nitong story na to. Well, hindi naman siguro kasi to each his own naman yan. Pero panoorin natin to. Okay, so alright, so tinulak siya dyan. Ayan yung tinulak. Tapos sabay, ito yung nanulak. Ito yung may boyfriend. Okay, and mukhang saan yung mga barangay basketball yan. Ayan, parehas naman silang may itsura, di ba? Maganda parehas. O, ito si Stephanie Moica, siya yung Muse. Okay. At ayan siya. Talagang sumasali sa mga patimpalak. Very competitive na babae itong si Stephanie Moica. And ngayon, nag-viral din siya sa TikTok. Now, let's listen into the interview niya doon sa mismong, well, ano ba tawag doon? Beauty pageant, Muse pageant, o Best in Muse? Timanorin natin. Okay, so pakinggan na natin siya. Good evening, I am Stephanie Moica. I stand before you as the bravest and strongest woman. And I believe that every woman should be granted the respect that they deserve. I am Stephanie Moica, proudly and loudly representing Ashiburu. Ano yung sinasabi niya, kailangan daw ng women, parang women empowerment yata yung sinasabi niya. Well, that's very ironic in my opinion. Kasi hindi niya naman kailangan talaga na mangharot ng crowd. Hindi naman kasama dapat talaga yon. Pero I think kasama yun sa package na ginagawa niya. Tapos, yung mga kalaban niya, hindi naman yung iba hindi naman, member ng LGBTQ, hindi member ng pwedeng mga tao ng kababaihan, legit. Oh my God, bro. Ngayon, ang pinaka-kicker kasi dito, yung nangyayari ngayon sa TikTok. Kasi ang daming content creator na nangko-call out kay Stephanie. Kasi nga, ang peg niya is women empowerment, pero parang hindi naman yun yung pinapakita niya sa kanyang pagmumuse or pagpapageant o pagpapageant na lang yung tawag natin. Halimbawa, yung isang malaking TikTok creator na si Ma'am. Okay, so pakinggan natin. Sexy talaga. Okay. At disente din na inidalaga yung sarili niya. Okay. Compared dito kay Dalaga B na patuwad-tuwad, nagpapaalog ng jogelias na ganon, okay, nagbubuti work ng ganon sa public place. Di ba papakaakit na ganyan sa mga taong hindi naman dapat niyang inaakit. Alright. So, kakat ko na lang siya doon, pakipanood kay Ma'am She Odell yung buong video na to. Pero yung point kasi niya dito is that nasa babae kasi yung kung paano niya dadalhin yung sarili niya sa public place. Halimbawa,
kung pwede ka naman mag-sexy na damit, pero of course you have to carry it well in the sense na hindi ka mang-attract ng ibang tao. Yun yung pino-point out niya dito, mga lods. So siya, of course, being a mother and yung mga anak niya is dalaga na rin, she understands yung self-respect ba na tinatawag. So yun yung parang main point niya dito. Pero I'm encouraging everyone na, especially if you are a parent, na panoorin yung point niya kasi napakaganda rito. Now, ang sinicircle back niya kasi yun doon sa babae na nang aakit ng mga lalaki. Yeah, she's wearing sexy dress tapos nang aakit pa siya. Yun yung point niya doon kay dalaga A and dalaga B. Na parang don't be dalaga B, be dalaga A, na you're carrying yourself well. So that's the main point of mommy. And I agree with her. I think kailangan talagang medyo demure yung dating mo at very sophisticated kasi you're already wearing a sexy dress. No need to attract the men, 'di ba? So yun yung pinaka kicker doon eh. Kasi look, if that is the case, halimbawa yung mga doon sa mga beauty pageants, magpapasexy ka pa in the sense na i-attract mo pa yung audience mo. It na talagang you are going out of your way to attract them. Kasi look, you're already attractive eh. Yan yung fundamental rules ng beauty pageant. You have to join kasi maganda ka. So it's a contest of beauty, not actually attracting the people around you. So I think yun yung isang mali ni ate rito. Parang sobra naman talaga kasi. In my opinion kasi hindi naman kailangan gawin yun para manalo. I think she's beautiful enough and she carry herself well. No need na para, well, to attract the audience. Hindi naman kasi kasama yun sa rules dapat eh. 'Di ba? Kasi nga kung magaling ka magdala ng damit, okay na yon. She's really pretty. Huwag tayong magbiruan dyan. Kaso, yung backlash nito talaga yung pinaka-grabe rito eh. So, pag pumunta ka kasi sa TikTok and you type in her name, merong dun isang account under her name, Stephanie Mojica. Pero I don't think sa kanya yun or baka iba yon. Tingnan natin. So, mga kamads, mga kaibigan, nagkalat kasi yung mga accounts na Stephanie Mojica yung pangalan. I suggest wag nyo na pong i-follow para hindi kayo maloko dyan. But, ang pinopoint out ko dito kasi, maraming gumagawa kasi ng mga ganitong klaseng account kapag po may bagong salta na issue. So, eto, tingnan nyo to. Hep, hep, hep! Aanhin mo ang malaking kama kung asawa mo ay nasa iba. Okay, siya yan. Okay, so maganda naman talaga siya. Let me just, put it out there. Pero, again, yung point nga ni Ma'am Shi na aanhin mo yung kagandahan kung hindi mo naman kayang dalin yung sarili mo in a proper and prim way. Napaka-unbecoming. Yun yung point niya. Ito pa isa. Okay? Golden rule, wag umpisahan dahil gumaganti ako, iyak ka lang. So, mga lods, ito kasi yung allegedly ito yung kanyang TikTok account, pero I would suggest na wag nyong i-follow to. The reason why is that baka kasi nag-view farm lang to or tapos pag marami ng followers ida-dump na lang yung account kung kanino, di ba? So just don't follow this account and just pakinggan nyo na lang yung storya kasi I mean yun lang naman yung hinahanap nyo eh. Might as well watch this kind of videos para meron kayong idea kung ano yung nangyayari sa kanya. Kasi meron dito mga iba, hindi naman to, eto katulad nito yung ito yung issue ngayon eh sa yung Pogo Hub na mga scammer. Anyway, point here is that ito yung nagkakaroon ng malaking backlash dito kasi people are trying to find yung account ni Stephanie Mojica and someone actually made an account na under her name tapos kung ano-anong dump account yung ginawa. Kumbaga kumuha ng ilang video dun sa OG tapos naglagay dito. Kasi kung titingnan mo yung latest post nito was on the 1st of a few days ago. Ayan 3 days ago lang. So, bagong-bago tong account na to. So, point is, don't follow. So, balik tayo dun sa issue. Of course, dapat din natin pag-usapan yung babaeng nanula. Kasi, yes, we know that nagkamali si Stephanie, pero nagkamali din naman yung isa. Kasi yes, it's understandable na magselos ka dun sa babaeng nang aakit dun sa jowa mo, and yung jowa mo wala namang ginagawa kung di manood. Yeah, it's understandable to do that to someone na
it's understandable na magalit ka to someone na may ginagawang hindi ka aya-aya towards your jowa, but hindi mo pa rin pwedeng gamitan ng physical yung tao na gumagawa nun. Gets nyo? Mali pa rin yun. Of course, ano bang ano to? Wala naman sigurong nangyari dito na hindi ka aya-aya that deems that na halimbawa wala naman sigurong demandahan na mangyayari dito kasi yung hindi naman ang nag-publish naman ito ay hindi naman tong babae na to, di ba? And of course, tinulak niya lang kasi, well, nagselo siya. Kabig ng puso siguro yon, impulse, di ba? But the point here, mga kamatis, mga kaibigan, if nagsiselos tayo, use our words. Pwede naman yun eh. Sabihin mo doon sa partner mo, communication is the key bago ka manakit, okay? Kasi pananakit pa rin yun eh, whether it's yung malakas or mahina, it's still a form of physicality, di ba? So, sa susunod, use your words, ate. Pwede naman siguro yun. Well, siguro, maiintindihan mo rin kasi mga bata itong mga to, hindi naman siguro itong mga 30 years old, di ba? Siguro mga nasa early 20s or late teens, di ba? So, nagmamature pa lang sila and yung impulsivity na tinatawag since their brain is not fully developed via factual studies na ginagawa natin, edi ibig sabihin talaga, it's kind of excusable, pero hindi pa rin siya nararapat, okay? Buti na nga lang, tulak lang, hindi sinuntok, sinampal, kinalmot, hindi ganun, walang ganun. Kaya nga, nailagay ko sa intro kasi hindi masyadong physical eh. But, going back to the point, pareha silang may mali dito. Yung isa nga lang talaga, hindi na siya umimik after nung tulak. Kasi siguro, na-realize niya rin na, ay, nanulak na ako, that's enough. Kasi walang backlash sa kanya eh. So, ano po ang moral lesson nito, mga kamatis, mga kaibigan? There's a fine line between being sexy and being sexual, di ba? Kasi sexy na ka nga eh, automatic may sexuality ka na agad. And being sexual is another thing kasi you will get objectified pag ginawa mo yon. You know, if yun yung talagang aim mo, wala akong magagawa. Kumbaga, your body, your rules yan. Pero, if you want respect, if you want to dignify yung pagpapageant mo, then don't be sexual, be sexy. There's a fine line, di ba? Kasi look, pagka nanood ka naman ng Miss Universe, they are very sexy women, but they are very dignified yung ginagawa nila. Talagang of the highest level yung pagpapaganda nila. Sana yun yung matutunan ni Stephanie, and doon naman kay Annalyn, hopefully, mas kontrolin niya yung impulse niya. Well, she's young. That's expected of young individuals. Wag lang talagang... so, in time, sana matutunan niya to use her words, not, physicality. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, what do you think? Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege, mga lod.